kamusta kayong lahat? Muli ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. Isa sa pinakamahalagang bagay na hindi dapat mawala sa isang Kristiyano ay ang pananalangin. Sa prayer, dito din natin ipapakita kay Lord ang ating pagmamahal, submission, dependence, and honor sa Kanya. Kaya paano mo malalaman kung ikaw ay malakas o nanghihina sa iyong pananampalataya? Tingnan mo ang iyong prayer life. Ngayon, kung ikaw ay isang bagong Kristiyano at gusto mong matuto na manalangin, ito ang simpleng paraan para makipag-communicate sa ating Panginoon through prayer. Isa sa pinakakilalang paraan ng pananalangin ay tinatawag sa acronym na ACTS, and it stands for Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. Start tayo with Adoration. Ang adoration is our way of giving to God our deep love, respect, reverence, awe, and admiration. Dito din natin itinataas si Lord sa pagsambit ng kanyang mga kahanga-hangang mga katangian. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng prayer of adoration, katulad ni King David na matatagpuan sa 1 Chronicles chapter 29 verse 11. Sabi dito, "Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all." Ngayon, bigyan ko naman kayo ng halimbawa ng aking personal prayer of adoration. Panginoon, kayo ang aking Diyos na dakila sa lahat, ang Diyos na naglikha ng buong sangkatauhan, ang Diyos na naglikha ng buong kalawakan. Ngunit po, Panginoon, kayo lamang ang Diyos na aking sasambahin at ang Diyos na aking mamahalin, pupurihin kita, aking Panginoon. Ito ay halimbawa lamang, at kung ikaw ay nag-aaral pa lamang mag-pray, maaari mong isulat lahat ng katangian ng ating Panginoon. Gawin mo lamang ito nang hindi kinakabisado, kundi ito talaga ang nilalaman ng iyong puso at pinaniniwalaan. Sa adoration, dito mo ibuhos ang iyong pagmamahal, pagpupuri, at paghanga sa ating Panginoon. Punta naman tayo sa letter C, ang confession. Sa confession, dahil tayo ay likas ng makasalanan at wala tayong pwedeng itago sa ating Panginoon, lahat ng ating mga kasalanan ay sabihin natin at isuko natin ito lahat sa Kanya. May mga panalangin ng confession na naka-generalized, katulad ng, "Lord, patawad po sa lahat ng karumihan at kasalanan na nagawa ko po sa inyo." Pwede naman ito kung napakaikli lang ng oras mo para manalangin. Pero mas mararamdaman mo ang bigat ng iyong mga kasalanan kapag sinabi mo isa-isa sa Panginoon lahat ng mga nagawa mong mali sa harapan niya. Ang tunay na paghingi ng tawad ay palaging mayroong repentance o pagsisisi sa iyong ginawa. Ibig sabihin, hindi ka masaya sa mga nagawa mo dahil alam mo na ayaw ito ni Lord, at sinasambit mo sa Panginoon na ito ay ayaw mo na rin ulitin. Huwag mahiya sa Panginoon at sabihin mo lahat sa Kanya. At kapag kumilos sa iyo ang Holy Spirit, alam mo ba na mararamdaman mo yung tunay na kalayaan mula sa kasalanan at makakaramdam ka ng tunay na kapatawaran mula sa ating Panginoon. Alam mo, kapag palagi kang humihingi ng tawad sa ating Panginoon, makikita mo habang lumilipas ang panahon, yung mga bagay na dati mong nagagawa na mali, unti-unti mawawala ang kagustuhan mo na gawin ang mga bagay na ito. Punta na tayo sa letter T, ang Thanksgiving. Sa Thanksgiving, dito natin ipinapakita sa Panginoon na tayo ay masaya sa lahat ng ipinagkakaloob niya. Marami man o kakaunti, lahat ito ay ipinagpapasalamat natin sa Kanya. Sa sobrang buti at generosity ni Lord, hindi tayo matatapos sa pagsambit ng mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Pero bibigyan ko lamang kayo ng ilang mga halimbawa. Una, maaari mo ipagpasalamat sa Panginoon ang buhay, kalakasan at maayos na kalusugan mo at ng iyong pamilya. Pangalawa, pwede mo rin ipagpasalamat ang wisdom, kapayapaan at tunay na kasiyahan. Pangatlo, yung mga material na bagay na natanggap mo o anumang mga blessings na dumating sa iyo. Number 4, mga problema. Ano daw? Problema? Ipagpapasalamat ko ba ito kay Lord? Oo, tama ang iyong narinig. Alam mo ba na ang mga problema na dumating sa ating buhay,
isa sa mga paraan ni Lord para mas lalo tayong magtiwala at umasa sa Kanya. Sa mga problema din natin ma-experience ang Kanyang kabutihan, kapangyarihan at katapatan niya sa Kanyang mga pangako. At dahil doon tayo mas lalong tatatag sa ating pananampalataya sa Kanya at mas lalo natin siyang mamahalin. Hindi ba? Blessing ang ating mga problema? Punta na ngayon tayo sa panghuli, ang letter S, supplication. Sa supplication, dahil love nga tayo ni Lord, pakikinggan niya lahat ng mga bagay na nais ng ating mga puso at mga gusto nating hingin sa Kanya. Pero paalala lang, si Lord ay hindi genie na lahat ng hilingin natin ay ibibigay niya sa atin. Ang lahat ng ipinagkakaloob ni Lord sa ating mga buhay ay mga bagay na alam niya na hindi makakasama sa atin. Ang ating Panginoon ay mas nakakaalam ng mga bagay na makakabuti sa atin at sa karamihan. Ilan lamang ito sa mga bagay na maaaring nating hilingin sa Panginoon. Una, ito yung mga non-material heart's desire katulad ng protection, good health, wisdom, and guidance sa mga decisions natin. Pangalawa, general prayer naman para sa ating bansa at mga leaders natin at syempre sa mga leaders, ministries, and volunteers natin sa ating mga local church. Pangatlo at ang panghuli ay ang mga material needs and wants na natin. Sabihin natin lahat ng mga bagay na gusto mong hingin sa Panginoon. Kahit na hindi niya ibibigay lahat ng hingin mo sa Kanya, alam ni Lord kung ano ang best para sa'yo. Maraming pagkakataon na may hihingin tayo kay Lord, pero hindi niya ito binibigay dahil mayroon siyang mga mas magandang mga plano kumpara sa mga iniisip natin. Sa pagtatapos, itong prayer pattern na ito ay gabay lamang. Pwede mo itong palawakin at mas palalimin ang iyong pakikipag-usap sa ating Panginoon. Enjoy your prayer at sana balitaan mo ako kung nakatulong sa iyo itong video na ito. Salamat sa iyong pakikinig at muli ito si Kuya Paul ng Growing Christ. Always remember na mahal ka ng ating Panginoon. All glory and praises to our Lord Jesus Christ. God bless.